Ang panitikan sa kasalukuyan, kaligirang sanaysay. Muling nabawi ng mga mamamayang Pilipino ang tunay na kalayaan na nawala rin ng mga 14 na taon. Sa loob ng 4 na araw, mula noong ika-12 ng Pebrero hanggang ika-25 nito ay namayani ang tinatawag na People's Power o Lakas ng Bayan. Maraming tagpong makabagbag damdamin ang nasaksihan ng mga mamamayan na tunay na tatak Pilipino. Sa 4 na makasaysayang araw ay naroon ang magkahawak kamay at balikat sa balikat na barikada, higaan sa kalye, pagsalubong ng mga ngiti, pagmamakaawa, pagsasabit ng mga bulaklak sa mga taong nasa tangke na lulusob sana sa pinararatangang 2 rebelde Enrile Ramos pagkat sumama na sa pangkat ng Pangulong Aquino. Muling naipamalas ng mga mamamayang Pilipino ang samahang bayanihan tulad ng pagbabahagi ng pagkain at inumin, ang pagbibigay lunas sa mga nahihilo, ang pakikiisa ng mga tao upang bumuo ng pulu-pulitong sa EDSA na papalit-palit sa mga grupong naglalamay, at ang pagtatrapik ng mga sasakyan sa may Ortigas Avenue ng mga seminarista at ng iba pa. Lumabas ang ganda ng pag-uugaling Pilipino. Muling nasilayan ang pagtutulungan, pagmamalasakitan, pagkakaisa, pagbibigayan, pagkamatiisin, pagiging makaibigan, pananalig sa Panginoon o dakilang lumikha, pagmamahal sa bayan, pagsunod sa batas, pag-unawa sa kapwa at marami pang iba na isa sa ang tibok ng mga puso, iisang pulso, walang rehiyon, walang relihiyon, marunong man o mangmang, mayaman man o mahirap. Ipinapakita sa bahaging ito ng sanaysay ang muling pag-usbong ng samahang bayanihan sa gitna ng People's Power Revolution. Sa kabila ng kaguluhan, nanaig ang pagtutulungan, malasakit at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang simpleng pagbibigay ng pagkain, pag-aalaga sa mga nangangailangan, at sama-samang pagkilos ay sumasalamin sa magagandang katangiang Pilipino, makadiyos, makabayan at makatao. Ang kalagayan ng panitikan sa panahong ito. Bagamat ilang buwan pa lamang ang pagkakasilang ng tunay na Republika ng Pilipinas, ay may mababakas ng pagbabago sa ating panitikan. At ang mga pagbabagong ito ay madarama na sa ilang mga tula, awiting Pilipino, sa mga pahayagan, sa mga sanaysay at talumpati, at maging sa mga programa sa telebisyon. Ang kalagayan ng panitikan sa panahong ito ay nagpapakita ng unti-unting pagbabago kasabay ng muling pagkabuhay ng tunay na diwang Pilipino matapos maitatag ang tunay na Republika ng Pilipinas. Bagamat maikli pa lamang ang panahong lumipas, makikita na ang pag-usbong ng damdaming makabansa at panibagong pananaw sa mga tula, awitin, sanaysay, pahayagan, talumpati at maging sa mga palabas sa telebisyon. Ating pag-aaral sa panitikan, hindi natin lamang sinusuri ang mga akda mula sa nakaraan, kundi pati na rin ang mga anyo ng panitikan na patuloy na umuusbong sa kasalukuyan. Ngayon, talakayin natin ang 3 mahalagang anyo ng panitikan sa makabagong panahon, ang panulaan, awitin at sanaysay. Unahin natin ang panulaan. Sa panahong ito, naging mas matapang at direkta ang mga tula. Hindi na ito basta tungkol sa pag-ibig o kalikasan lamang, kundi isa ng instrumento ng pagbubunyag, pagpuna at panawagan para sa pagbabago. Makikita ito sa mga tula tulad ng Giting ng Bayan at Himala ni Bathala ni Francisco Soc Rodrigo, kung saan ipinapakita ang kabayanihan at pananampalataya ng mga Pilipino. Ang Lumaya ang Media na lumabas sa Taliban noong April 16, 1986 ay nagpapahayag ng saya at tagumpay matapos makalaya ang media mula sa kontrol ng diktadora. Samantala, ang bawasan ang amortisasyon ay nagpapahayag ng hinaing ng mga mamamayan tungkol sa pagsaning pinansyal. At sa tula namang Alambreng May Tinik, Bombang Tubig at Usok na Malupit ni Alvarez Alba, makikita ang matinding panawagan laban sa marahas at pagsupil sa karapatang pantao.
Sa kabuuan, ang panulaang Pilipino sa kasalukuyan ay nagsisilbing boses ng masa, boses ng protesta, at boses ng pag-asa. Sa panahon ngayon, hindi lamang basta libangan ang mga awiting Pilipino. Kapag naririnig o inaawit ito sa telebisyon mano sa mga espesyal na pagtitipon, madalas ay may kasamang makasaysayang kahulugan ang mga ito na nagpapaalala ng mga mahalagang tagpo sa ating kasaysayan. Halimbawa na rito ang awit na naging bahagi ng album na Handog ng Pilipino sa Mundo at Magkaisa. Ang mga kantang ito ay naging simbolo ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino lalo na noong People Power Revolution. Isa sa mga kantang Bayan Ko na muling binigyang buhay ni Freddy Aguilar, ito ay batay sa orihinal na tula ni Jose Corazon de Jesus na isinalaka ni C. de Guzman. Dahil sa makabayan nitong mensahe, iminungkahi ng Constitutional Commission na ito ay maging pangalawang pambansang awit ng Pilipinas. Sa kabuuan, makikita natin na ang mga awiting ito ay mabisang paraan upang maipahayag ang damdaming makabayan at ang pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Sa musika, isa ring makapangyarihang pagpapahayag sa panahong ito ay ang sanaysay. Makikita natin sa mga sanaysay na isinulat matapos ang pagkamit ng kalayaan ang labis na damdamin ng mga Pilipino. Kagalakan, pag-asa, ngunit kasabay din ang panawagan para sa patuloy na pagkilos. Halimbawa, sa Pag-ibig laban sa tangke ni Teresa Sayo, ipinakita ang tapang at pagmamahal sa bayan na kahit harapin pa ang tangke, hindi susuko para sa kalayaan. Sa Bukas na Liham ni Jocelyn M. David, para isang hinaing o panawagan ito mula sa isang karaniwang mamamayan na humihiling ng hustisya at pagbabago. Samantala, ang Dikta ng Dayuhan ni Romulo Alenio Siralepio ay nagpapakita ng pagiging mapanuri sa maimpluwensyan ng mga dayuhan at paghimok sa mga Pilipino na pahalagahan ang sariling kultura at identidad. Sa kabuuan, makikita natin na ang mga sanaysay sa kasalukuyan ay hindi lamang basta opinyon. Ito'y boses ng bayan na tumutulig sa humihiling at naghahangad ng mas makatarungan lipunan. Sunod naman ay ang mga programa sa radyo at telebisyon sa panahon ng makabagong panitikan. Sa kasalukuyang panahon ng panitikan, naging mahalagang bahagi ang radyo at telebisyon sa pagpapahayag ng saloobin at opinyon ng mga Pilipino. Matapos ang makasaysayang People Power Revolution, naging mas malaya ng mga mamamayan na ipahayag ang kanilang damdamin at pananaw. Una rito ay ang kalayaan sa pagsasalita. Sa radyo at telebisyon, napansin ang pagbabago. Ang mga tagapagsalita ay bukas na nakapagpapahayag ng kanilang tunay na saloobin ng walang takot o pangamba. Ang DZRH naman ay naging halimbawa ng radyo na nagbibigay ng plataporma para sa karaniwang tao upang makapagsalita, makapagpahayag ng opinyon at magbigay ng mungkahi sa mga isyu ng bayan. Pangalawa ay pagsasadula ng makasaysayang pangyayari. May mga programang tulad ng People Power na muling isinadula ang 4 na araw ng tahimik na revolusyon. Layunin nito ang pagbibigay kaalaman at pagbabalik tanaw sa mahalagang bahagi ng kasaysayan. Pangatlo ay ang mga katatawan ng dula sa telebisyon. Sa telebisyon, hindi lamang seryosong talakayan ang napapanood kundi pati mga komedyang dula na tumatalakay sa mga isyong panlipunan sa paraang nakakaaliw. Halimbawa, Chicks to Chicks, Ikase Babae at sa Baryong Balimbin. Ang mga programa sa radyo at telebisyon noong panahong ito ay hindi lamang nagsisilbing aliwan, kundi naging mahalagang plataporma sa pagpapahayag ng opinyon, pagbabalik tanaw sa kasaysayan at pagkakaisa sa sambayan ng Pilipino sa bagong yugto ng kalayaan. Ako naman tayo sa mga pahayagan at iba pang babasahin. Maraming bagong pahayagan na nagsulputan sa panahong ito. Kabilang ang Midday Malaya, Daily Inquirer, Masa, Daily Mirror, Baritas, Pilipino Ngayon at iba pa. Tungkol naman sa mga comics, magazine, wala pa rin pinagbago sa dami ng bilang ng mga ito. Subalit sa nilalaman, lalo na sa mga kwentong tapos ay mabasa, na ang mga kwentong may kaugnay sa nakaraang matahimik na revolusyon.
Sumako naman tayo sa mga manunulat sa kasalukuyan. Halos di na mabilang sa dami ang mga dati at baguhang manunulat na nakapag-ambag na malaki sa panitikang Pilipino sa panahong ito. Mabibilang sa ating mga kasalukuyang manunulat na sina Ponciano Pineda, na ang kasalukuyang direktor ng Surian ng Wikang Pambansa, Isagani Cruz, Edgardo Reyes, Domingo Landicho, Ruth Mabanglo, Lydia Gonzales at marami pang iba. Ngunit isa sa ating mga dakilang manunulat ay kamakailan lamang namatay. Siya'y si Narciso del Rosario, dating poetry columnist ng Balita na namatay noong 31 ng Marso taong 1986 sa sakit sa puso sa gulang na 61. At ako naman po pala si Mary Jenny Polong at ang aking tatalakayin ay tungkol sa timpalak palangka sa kasalukuyan. Ang tamang pagbibigay ng gantimpala ng timpalak palangka sa mga pinakamahusay na akda sa mga larangan ng dula, tula, maikling kwento at sanaysay ay patuloy pa rin. At ang pagbibigay gawad para sa taong ito ay ginanap sa Manila Peninsula Hotel noong ika-4 na Setyembre 1986 sa harap mismo ng ating kagalang-galang na Pangulong Corazon Aquino bilang panauhing tagapagsalita. Ang interes ng Pangulong Aquino na lalong mapag-ibayo ang pagtangkilik sa panitikan at kultura ng ating lahi ay ang kanyang binanggit sa kanyang talumpati. Higit na mataas ang halagang iginawad sa mga nagsipagwagi ngayon kaysa noong mga nakaraang taon. At ang mga nagwagi sa iba't ibang larangan ay ang mga sumusunod. Una sa kategoryang dula, isahang yugto, ang unang gantimpala ay ginawad sa Obrang Bayan Mo na isinulat ng haligi ng teatro Bienvenido Noriega Jr., isang akdang pumipintig sa tibok ng bayan na ginantimpalaan ng 12,000 piso. Samantala, ang pangalawang gantimpala ay napunta sa Ang Mga Tato na isinulat naman ni Emmanuel Resurrection sa ngalan ni Rinaldo Duque. Ito'y tinanggap ng may puso't damdamin kalakip ng 7,000 piso. Sunod ay ang kategoryang tula. Walang pag-aalinlangan, ang unang gantimpala ay pinagkaloob sa panahon ng pagpusa at iba pang pakikitigma ni Teodoro T. Antonio, isang makatang mandirigma. Isinusulat ang revolusyon sa bawat taludtod habang isinusumpa ang katahimikan ng paglimot. Sa kategoryang maikling kwento, ang Gintong Pluma ay ang pinagkaloob kay Cyrus Borja sa kanyang akdang Ang Damo sa Fort Bonifacio. Dito, ang damo ay hindi lamang halaman, ito ay saksi sa kasaysayan, tahanan ng alaala at himotok ng bayan. At sa pangmuli, sa kategoryang sanaysay, nagdiningning ang pangalan ni Rogelio Manghas sa kanyang akdang Edgardo Reyes, isang sanaysay na hindi lamang nagsasalaysay kundi nagsasalamin ng pagkatao at panitikang Pilipino.